Los Angeles Lakers seryoso talaga na kunin si Daniel Gafford pagdating ng off-season. Pero bago yan, pinamalas naman ni Shai Gilgeous-Alexander, ang superstar ng Oklahoma City Thunder, ang kanyang pasasalamat sa mga kakampi matapos itong tanghali ng NBA bilang Most Valuable Player para sa 2024-25 season sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga Rolex na relo sa bawat isa sa kanila. Ang makabagbag damdaming sandali ay naitala sa isang viral na video kung saan sabay-sabay na ipinakita ng buong koponan ang kanilang mga bagong relo na naging simbolo ng pagkakaisa at tagumpay ng Thunder ngayong season. Sa kanyang MVP year, nagtala si Shai Gilgeous-Alexander ng average na 32.7 points, 6.4 assists at 5 rebounds kada laro na naging susi sa pag-angat ng Thunder sa pinakamagandang record sa liga na may 68 wins and 14 losses. Isa rin siya sa pinakamahusay sa clutch moments at naging tunay na leader sa loob ng court. Ngunit sa kabila ng karangalan, tila hindi lahat ng fans ay natuwa sa resulta. Ayon sa ilan, mas karapat-dapat daw si Nikola Jokic na manalo ng MVP dahil sa kanyang all-around dominance at consistent performance sa buong season. Nag-average si Jokic ng triple-double at patuloy na nagpapakita ng elite-level basketball IQ sa bawat laro. May nagsasabi nga na pinaboran daw si SGA dahil tila nagsasawa na ang liga na makita si Jokic na paulit-ulit na nananalo ng MVP, na para bang iniiwasan ang MVP fatigue. Ayon pa sa ilan, kung patuloy na si Jokic ang mananalo, maaaring mabura o matabunan ang legacy ng ibang big man legends gaya ni Shaquille O'Neal, Tim Duncan at Kareem Abdul-Jabbar. Isa pa sa mga pinupunan ng fans ay ang palagi umanong pagkuha ng foul ni SGA na ayon sa kanila ay minsan ay soft calls o kadalasang nadadaan sa maayos na acting at footwork. Para sa ilan, ito raw ay nakaapekto sa purong competitiveness ng laro at nagbibigay ng maling impresyon sa kung ano talaga ang MVP level performance. Bagamat may mga tumutuligsa, hindi maikakaila na si Shai Gilgeous-Alexander ay naging mahalagang haligi ng Thunder at ang kanyang MVP win ay patunay sa kanyang pag-angat bilang isa sa mga bagong mukha ng liga. Sa kabila ng mga puna, ang kanyang kilos ng pasasalamat ay patuloy na pinupuri ng marami, isang simbolo ng kanyang pagpapakumbaba at dedikasyon sa kanyang koponan. Samantalang pagkatapos ng nakakahiya at maagang pagkalaglag ng Lakers sa playoffs, isang malinaw na mensahe ang iniwan ng serye kontra Timberwolves. Kulang ang Los Angeles sa depensa sa ilalim, at kung gusto nilang makabalik sa pagiging contender, kailangang tugunan ito ngayong off-season. Matapos nga ang maagang pagkakatanggal ng Los Angeles Lakers sa 2025 NBA playoffs laban sa Minnesota Timberwolves, malinaw na ang kanilang pangunahing pangangailangan, isang starting caliber center. Sa serye kasi laban sa Wolves, tila nawalan ng depensa ang Lakers sa paint matapos silang dominahin ni Julius Randle at tuluyang tapusin ni Rudy Gobert sa Game 5 kung saan nagtala ito ng 27 points at 24 rebounds. Si Jackson Hayes, pansamantalang naging panimulang center matapos ang Anthony Davis trade, ay tuluyang nawala sa rotation, benched sa pinakaimportanteng laro ng season. Ayon kay GM Rob Pelinka, kailangan na ng koponan ng isang tunay na starting center at dahil kapos sila sa cap space, isang trade ang pinakalohikal na ruta. Si Mark Williams sana ang target ngunit na-rescind ang trade dahil sa health concerns. Ngayon may bagong pangalan ang lumulutang, Daniel Gafford ng Dallas Mavericks. Ang Mavericks ay kasalukuyang may frontcourt logjam matapos magwagi ng number 1 pick sa 2025 NBA draft at magkaroon ng tsansang kunin si Cooper Flagg. Kasama ni Flagg sa rotation si Anthony Davis pati na ang dalawang centers na sina Gafford at Derek Lively. Pero malabong bitawan si Lively kaya't posibleng si Gafford ang maging available. Si Gafford ay dating kakampi ni Luka Doncic at kilala sa pagiging effective rim runner at shot blocker. Nitong season, nag-average siya ng 12.3 points, 6.8 rebounds, 1.8 blocks at 70.2% field goal shooting sa loob lamang ng 21 minutes per game. Sa tabi nga ni Luka, perpekto ang kanyang role bilang defensive anchor at lob threat. Ngunit ang tanong, ano ang kapalit? Si Austin Reeves ay isang option na posibleng i-consider ng Mavericks lalo't may injury si Kyrie Irving. Pero malabong pakawalan ng Lakers si Reeves kahit pa matumal ang playoff performance niya. Mas realistic ang isang package na binubuo ni Gabe Vincent at ang rookie standout na si Dalton Knecht. Isa si Knecht sa mga batang may mataas na trade value sa Lakers roster. Ang hamon nga dito ay kung makikipag-trade pa ba ang Dallas sa Lakers matapos ang matinding backlash sa Luka Doncic deal. Maaaring may tensyon ngunit sa NBA business is business. Kung makakatulong si Gafford sa parehong panig, posible ang deal na ito. Sa ngayon, isa lang ang malinaw. Kailangan ng Lakers ang depensa, size at physicality sa ilalim. At kung available si Gafford, dapat lang na kumilos agad ang Lakers, magsagawa ng masusing pagsusuri at pag-aralan ang lahat ng posibilidad para maisakatuparan ang trade. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Dapat bang ipilit ng Lakers ang trade para kay Gafford o may ibang mas bagay na target para sa kanila? Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang NBA updates.